Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento po. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Itong pahayag po ng palasyo ng Malacanang na itinanggi po ng Malacanang na ang mga Duterte daw po ang nagbalik sa kapangyarihan sa mga Marcos, mga tambay, sa pwesto. Hindi raw po mga Duterte ang nagbalik po ng sinasabi po ng Malacanang. At komentuhan din po natin ang pahayag po na ang Senadora Amy Marcos, ang VP Sara daw ay kaibigan pa maging sa labas ng politika. Ayon po kay Senadora Amy Marcos, kaibigan pa rin daw po niya ang senadora ang Vice President Sara Duterte. Mga kabayan, gamit na gamit po ang mga Duterte. Minsan na pong ginamit nung sila po'y makabalik sa pwesto. Pero ngayon, tigas po ngayon ang tanggi. May tumatanggi po na hindi nakatulong. Siyempre po, walang nagawang pabor sa kanila mga Duterte, mga tambay. Pahinga po natin itong una na about po sa Malacanang, sa Pangulong Marcos. Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says, Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am? O kung may reaction din po si Pangulo dito? Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos ay ang taong bayan po. Hindi po iisang tao. Pinakita po ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Ang tanong po, may dignidad po ba ngayon ang Pangulong Marcos, mga kabayan? May dignidad po ba? Umangat po ba dignidad? Hindi po ba totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na meron tayong presidente weak? Hindi po ba weak ang matatawag sa isang taksil ng bayan, isang Judas? Hinudas po, tinaksil ang ating soberenya, ang ating judicial. Ano po tawag po ron, mga kababayan? Ito pa po, sundan pa po natin na isa. Yung kapatid naman po, yung ate. Nagsisigawan at nagtataasan ng boses. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pangunguna nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan ng kontrobersyal na pangyayari. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaghuhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating, as senators are obliged to do, the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Yes. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yon. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News.
wala na pong saysay. Kahit po sayang lang po pera ng bayan para pag-aksayan pa ng panahon ng hearing na gaganapin po ng senadora. Pera ng taong bayan po masasayang, ang buwis. Wala naman po saysay na eh. Nasaan na po ba ang dating Pangulong Duterte? Di pa ba nasa ICC na, nasa dahid? At nakita po natin ang mga kasinungalingan po yata, mga tambay, na kanila pong pinararating po sa taong bayan. Hindi naman po tangat bulag ang taong bayan at hindi nalalaman ang nangyari po sa kasaysayan po ng mga Marcos at mga Duterte, lalo sa politika, mga kababayan. Totoo po ba sinasabi ng Malacanang, lalo-lalo po ng USEC, na Undersecretary Castro? Totoo po ba yon? Na ang mga Duterte po ay hindi po nakatulong o walang naitulong para sa pagpabalik po ng kapangyarihan? Mga tambay, itinatanggi po ang tulong na nagawa po ng mga Duterte sa mga Marcos para po maibalik sa kanila at magtagumpay bilang leader ng ating bansa ngayon. Totoo po ba yon? Mga kabayan, hindi po ba kasinungalingan lang sinasabi po ng palasyo, lalong-lalo po ni USEC? Mga kababayan, alam naman po natin na nangyari. Buhay pa naman tayo pare-parehas, di ba? Lalo sa politika. Di ba? Hindi nga po nanalong Vice President yan. Kung sasabihin mo yan gusto ng taong bayan at talagang taong bayan nagluklok, matagal na pong Vice President yan bago maging presidente ang Pangulong Marcos. Di ba? At paano po yung mga pinahayag po ng Vice President Sara Duterte? Mga kababayan, na siya po niligawan at pilit niligawan ng magkapatid na Marcos, ang senadora at ang Pangulong Marcos, dahil ayaw na po nilang matalong muli at hindi na po nila matatanggap na sila'y matalo ng dating Vice President na si Leni Robredo. Kaya po pilit po nilang binudol at talagang niluko yata di umano ang Vice President. Hindi po ba totoo ito? May katotohanan. Bakit ko nasabi? Hindi nga nanalong Vice President kay Leni Robredo. Manalo pa kayang presidente kung wala ang Duterte? Sige nga. At magkakaroon ba tayo ng USEC na katulad po ni Claire Castro kung ang presidente po hindi si Pangulong Marcos? Sige nga, magkakaroon po ba ng USEC? Magkakaroon po ba ng malakas na puwersa na naman ng CPP and PNDF kung ang pangulo po ang pangulo po ay hindi si Pangulong Marcos? Sige nga. Magkakandaleche-leche ba ang bansa natin, pati ang ating soberenya, pati po ang mga paglabag sa ating judicial system kung ang pangulo po ay hindi si Pangulong Marcos at iba ang pangulo? Sa tingin niyo po? Hindi. Kasi ngayon po, iba po ang pangulo. Ano po yung sinasabi? Meron daw po tayong pangulo. Ayon na rin mismo kay Claire Castro, kay USEC, weak leader daw po. Siya na po nagsabi niyan. Galing daw po sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Hindi po ba? Sumusunod po ba sa batas ang Pangulong Marcos, lalo sa proseso ng batas? At lalo po sa pangunahing prinsipyo ng ICC, ang Rome of Statute ng ICC. Di po ba hindi? At nakakahiya naman po sa Pangulong Marcos para i-deny niya ng Malacanang na walang naitulong po ang pamilya Duterte sa kanyang pamilya at lalong-lalo na sa pagiging presidente niya. Hiyang-hiya naman tayo sa balat ng Pangulo. At kung sasabihin niya taong bayan ang may gusto, ngayon niya tanungin ang taong bayan kung gusto. At kung ang taong bayan ba hindi nagsisisi na siya binoto, ngayon nila tanungin. Ngayon nyo tanungin, Malacanang at USEC, tanungin nyo ang taong bayan kung ang taong bayan ba ay nagtitiwala pa o nagsisisi na ibinoto pa nila ang sinasabi mo, Pangulong Marcos. Ngayon ka magtanong sa taong bayan. Sige nga. At ganun din po kay Senadora Amy Marcos. Nakita nyo po. Kung ano-ano po ang ginagawa na po niya para po makakuha po ng simpatsya ng botante ng Tayo po mga Pilipino, pilit po niya pilit niya po pinababango ang kanyang sarili
lalo-lalo po dito sa issue na ginawa ng kanyang kapatid. Pero mismo pong siya ay hindi niya nais na kalabanin ang administrasyon po ng kanyang kapatid. Never. At hindi niya po ito bibigyan ng malaking problema. Kaya nga po hindi siya nag-iimbestiga eh. Di po ba? Nag-iimbestiga po ba ang kapatid, ang Senadora Amy Marcos? Iniimbestigahan po ba mga issue ng korupsyon? Di po ba hindi? Dahil ayaw niya magkaproblema ang administrasyon ng kanyang kapatid. Kaya lahat po ng issue, lalo sa korupsyon at lalo po dito sa paghuhudas, pagtitrador sa ating soberanya, ay hindi po niya nanaisin na, kontrahin o pabagsakin ng kanyang kapatid. Kapatid po yan, kadugo yan. Kaya lahat po ng ginagawa ng Senadora Amy Marcos ay para lang po sa politika, sa kanya pong karir, sa kanya pong ambisyon na makabalik bilang senador. Yan lang po yun. Pero kung sasabihin po natin at titingnan po natin ang senaryo, komento ng inyong lingkod, komento ni Kamanong, hindi po niya nais na ang dating Pangulong Duterte ay matulungan, mga tambay. Yung ginagawa po niya ay para lang po sa kampanya. Dahil po, wala naman po siyang ginawa. Lalo-lalo po, sa 3 taon na napakaraming issue ng korupsyon, yan mismo'y galing na mismo sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte, napakarami istapa. Nakita niyo po ba nag-imbestiga yan? Ang senadora? Nada. Dahil hindi niya pababagsakin ang kanyang kapatid, mga kababayan. Kaya, ano po ang mangyayari, mga kababayan? Yumayaw-yaw na naman po ang magkapatid. Lalo po ang tumatakbong senador. Gusto na naman po tayong mabudol yata, mga kababayan. Nambubudol na naman ang senadora. Nagpapabango na naman. At sinasabi siya'y kakaiba, mga tambay. Hindi niya gusto ang nangyari sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte. At syempre, hindi rin niya gusto ang nangyayari sa Vice President na sobrang pamumulitik at pagpapabagsak. Dahil malapit na po yung niluluto nilang impeachment, ay kailangan po nilang gawin yan. Dahil po yung kanila pong manok ay never pong manalo at hindi mananalo sa halalan. Ang tangi lang pong pag-asa para makaupong Vice President ay patalsikin po ang binoto ng sambayan ng Pilipino na mahigit 32 million na sila po ang magtatanggal ang mga korapyata at mga buhaya sa ating gobyerno, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, puro kasinungalingan po. Puro kasinungalingan lang po ang nakita natin. Sanay na sanay po magsinungaling yata. Magsinungaling yata at gumawa ng fake news ang Malacanang. Wala nang maniniwalang matinong tao na sasabihin mo na hindi nakatulong at hindi ang mga Duterte ang nagbalik sa iyo sa kapangyarihan, mga kababayan. Kung yun ay totoo, mga kababayan, kung hindi mo nakasama ang Vice President bilang tandem o sinasabing unit team, nungkang iboto, mga katambay. Kung iba lang po ang sinamahan ng Vice President, nungka kang manalo. Never. Kung iba ang sinamahan ng Vice President. Napakaswerte nyo. Nabudol nyo ang Vice President. Ngayon, muli na naman yung bubudulin para makabalik kayo sa pwesto. Samantalang ginawa nyo sa taong bayan, ginawa nyo sa Pilipinas, ginawa nyo lang yatang gatasan. Tapos, ang ginawa nyo pang pagtataksil sa ating soberenya at pagtataksil sa pagiging Pilipino, isang Pilipino ng dating Pangulong Duterte, na itinapon nyo parang hayop. Yung karapatan niyang Pilipino, tinanggal nyo bilang siya isang Pilipino, pinamigay nyo sa banyaga. Samantalang 14 counts lang, 40 counts lang ang sinasabi nyong crimes against humanity. Mahiyang-hiya naman tayo sa mga balat ninyo. Mas mapakarami pang pinatay ang NPA at ng mga addict. Unbelievable. Kaya dito po, mga kabayan, puro kasinungalingan po, di umano, ang ating naparinggan o narinig sa palasyo. Talagang kahit po ano gawin nila,
Wala na pong kapani-paniwala at hindi na maniniwala sa kanila ang taong bayan. Never. Mahirap pong mabudol at mahirap pong mabudol muli. Dahil po ngayon, nambubudol na naman sila. Pilit po tayong ginagawang tangat bobo ng mga ito. Pinaniniwala tayo sa kanilang mga ilusyon. Puro ilusyon na lang po ang paniwala nila na nagpanalo sa kanila ay taong bayan. At hindi po ang tulong ng mga Duterte. Unbelievable, mga kabayan. Kung ngayon nyo tatanungin ng taong bayan, sinusukan at dirindire sa ginawa nyo sa ating bansa. Sa ginawa nila sa ating bansa, nandidiri po ang taong bayan. Lalo-lalo sa ginawa niya po. Ginawa niya po pagtataksil sa ating soberenya, mga kabayan. Talagang malabo ka nang makabalik ang tiwala. Malabo na makabalik ang tiwala sa inyo ng mga Pilipino. Mga kababayan, lalong-lalo na nung malaman ng Pilipino na takot ka magpa-drug test. Takot na takot kayo magpa-drug test. Sige nga. Sino pa maniniwala sa inyo? Ang maniniwala na lang sa inyo ay yung grupo po na nababayaran, nakikinabang, mga addictus, CPP, NP, NDF. Yan, baka mapaniwala niyo yan. At syempre po, ang mga oligarko na kontrolado po. Yata kayo. Di ba? Kaya po mga kababayan, wag po tayo magpabudol muli sa magkapatid na ito. Komento ko lang po, wag na po tayo magpabudol at magpaluko. Nakita naman po natin sila kung paano po sila mamulitika. At sinasabi pa nga ng senadora, kesyo naaalala raw po niya yung nangyari daw po nung panahon ng tatay niya. Ibang klase naman po tatay niya, diktador Di ba? Talagang maraming kasalanan sa bayan. At sa taong bayan ng tatay niya, kaya napaalis. Dahil nga po naging diktador. Ang Pangulong Duterte ba ay naging diktador? Sige nga. Ang Pangulong Duterte ba ay naging gahaman sa kapangyarihan? Katulad po ng tatay nila na mahigit 20 taon nanungkulan sa ating bansa. Sige nga. Napakalaki po ng pagkakaiba. Isang diktador na nanungkulan po ng napakahabang panahon, mahigit 20 taon. Ikumpara mo sa hindi diktador na Pangulong Duterte na napakaraming nagawa sa ating bansa sa loob lang ng 6 na taon. Sige nga, ikukumpara nyo. Kung tutuusin nga, kung ang tatanungin po yung taong bayan, mas karapat dapat na ang ICC ay kayo ang kunin, hindi ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po mga kababayan, kahit po ano gawin ng administrasyon po nito, ng administrasyon po natin ngayon, ang binagoong Pilipinas at ang kapatid na Senadora, Amy Marcos, wag na po sana tayong magpaluko muli. Wag na po tayong magpadala sa kanilang mga salita, sa kanilang mga statement, at saka sa kanilang mga pinakikita na kala mo'y concern na concern sa ating bansa, at lalong-lalo na sa mga Duterte. Malabo na po yan, mga tambay. Malabo na po yan. Lalo na ngayon. Walang ginawa po sila. 3 taon nilang tinrabaho hanggang mapunta ng ICC. 3 taon po nilang pinagplanuhan yan. 3 taon nilang tinrabahong pabagsakin hanggang sa nagtagumpay sila napunta na sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi nga po natin, ang gumagawa ng masama ay hindi po yan magtatagal. Meron pong hangganan po yan. At makakamtan po natin ang tunay na katotohanan, mga kababayan. Muli po, bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin. Maraming thank you po sa mga biyaya pong pinagkakaloob po ninyo. Shoutout po, maraming salamat po sa biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, maraming salamat po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasaw, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan,
Librado Reyes, 8529 ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa ng United Kingdom. 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo. Maingatan po. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo, sa buong mundo na may Pilipino, mga kababayan nating OFW. Shoutout po. Ingatan nawa po. Mag-iingat po kayo palagi. At syempre po, isama po natin sa dalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, Pamilya Duterte, na mailayo po sa kapahamakan. At syempre po ay bigyan po ng kalakasan. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Bye-bye!